Hello mga ka-weekenders, this is Lester Monleon and welcome back to my channel. For this week video, gagawa tayo ng simpleng ulam. Tatawagin natin tong ginisang pechay na sinahugan ng kaunting pork. Pero bago tayo magluto, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-hit ang like button at i-subscribe niyo na rin ang aking channel and don't forget to share it to your friends and relatives. Okay, so hindi na natin ito patatagalin. Sisimulan na natin ang pagluluto. Tara, samahan ninyo ako. Para sa ating ginisang pechay, naririto ang mga sangkap. Heto at tignan niyo. Dahon ng pechay, tangkay ng pechay, meron tayo ritong chop na garlic, meron din tayong onion, nilagyan din natin ng kamatis or tomato, at meron tayong magic sarap at isang Knorr pork cubes. Nag-prepare din tayo ng kaunting pork para ito ang gagawin nating pansahog. Siyempre hindi mawawala ang mantika, baka kasi kulangin tayo mamaya kapag pinagmantika natin yung pork. Just in case lang naman ito. Pwede itong wala, pero pwede rin naman. At ang ating iodized salt. Simulan natin ang pagluluto. Unahin na natin. Pagmantikain muna natin yung ating pork. No? Kung kukulangin yung mantika ng pork natin, pwede naman tayong magdagdag. Medyo hindi mataba yung ating pork. Kaya siguradong magdadagdag tayo ng oil dito. Kasi hindi siya masyado nagpuproduce ng oil dahil mostly laman ang ating nabili. So, dagdagan natin ng konting oil. Okay. Hintayin yung mag-golden brown yung inyong pork. Pag nag-golden brown na siya, yun na yung senyales na naluto na natin yung pork natin. Yun, no? Ganyan lang ang pagluluto naman. Kailangan mayroon ka talagang passion. Hindi ka naiinip. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Tsaka, siyempre, alam mo rin kung anong gagawin mo. Yan, sige lang. Todo-todo lang. Ng halo. At kapag nakita na natin na medyo nag-shrink na o nag-shrink na talaga yung ating baboy, ay pwede na natin umpisahan ang paggigisa ng bawang at saka ng sibuyas. Tuloy-tuloy lang. Medyo nag-golden brown na siya. Yan. So ngayong halos nag-golden brown na yung ating pork, pwede naman natin yung pinaggamitan, itatabi lang natin ng konti. Yan, tabi lang natin. Di na natin kailangan hanguin pa. Susunod naman natin, ilalagay, ako inuuna ko sibuyas. Kasi sa sibuyas na to, pag inuna mo kasi yung bawang, dahil madaling maluto ang bawang eh. So yan, dito, pwede mo nang dito mismo igisa yung sibuyas. Yan. Pag medyo naluluto na yung sibuyas natin, saka mo ilagay yung bawang. Yan. Oh, di ba? Sabay lang sila talaga halos maluluto ng gusto. So, since mabilis maluto yung bawang natin, sumunod natin ang kamatis. Ganyan lang kabilis magluto. Hinaan natin ng konti yung ating kalan. Yan. Tapos pwede nyo na rin ihalo yung ating pork. Sama-sama na siya dyan. Kasi para yung juice ng kamatis ay
pumasok dun sa ating pork. Low fire lang tayo ha. Kasi magdadry ng gusto yung ating ginigisa. So, hayaan lang natin ha, manuot yung kamatis. Pag nakikita na natin na medyo lutong-luto na yung kamatis, saka natin ilalagay yung susunod nating ingredients o yung gulay na mismo. Yan. Konti pa. Okay. Next is, ilalagay naman natin syempre itong tangkay ng pechay. Kasi mas matigas ang tangkay ng pechay kaysa sa dahon. Kaya siya uunahin nating ilagay. Okay. Yan lang. Low fire lang muna tayo. Huwag kayong maglalagay ng malakas na apoy. Kasi magdadry yung inyong ginigisa. Yung iba, pinagsasabay nila yung paglalagay ng tangkay at saka ng dahon. Ako naman, hindi ko yung pinagsasabay kasi bago pa maluto yung tangkay, lutong-luto na yung dahon. Yan. Tuloy lang natin yung paghalo. This time, pwede na natin ilagay yung ating ginisa granules. Ang padagdag ng lasa. Maganda kasi titimplahan mo na yung sa may parte ng mga tangkay. Kasi yung dahon naman, ang dali lang naman yan maluto. Tsaka mas masarap kasi kung yung dahon medyo malutong-lutong pa ng kaunti. So, lagyan na rin natin syempre ng salt. Ayan. Then, continue natin yung paghalo. Yun. Mamaya, magtutubig pa yan. Pero, gusto ko kasi sa ginisang pechay, yung may konting sabaw. No? Kaya, lalagyan natin ng konting tubig. Yun. Konti lang yung nilalagay natin na tubig kasi mamaya magtutubig pa yan. Magpuproduce pa ng water yan mamaya. So, takpan lang natin muna siya. Sayaan natin kumulo na 1 minute lang. So, after 1 minute, ito na yung ating ginigisang pechay. Lagay muna natin siya rito. Check natin. O, see? Konti lang yung nilagay kong tubig pero nag-produce pa siya ng extra water. At magpuproduce pa to ng extra water mamaya pag nilagay ko naman yung leaves. At ngayon, heto na ang leaves ng pechay. Siyempre, hugasan ninyong mabuti ha. Ito naman ay kanina pinrep ko na ito at hinugasan ng mabuti. Kaya lagay na lang tayo ng lagay. So mas mainam kasi kapag kayo ay nagluluto, ihanda nyo na lahat, no, para hindi kayo yung naghihiwa pa, hiwa ng ganito, hiwa ng ganyan, tapos sa kanya lang ilalagay at baka meron pa kayong ma-miss out. At pag may na-miss out kayo, sayang naman yung inyong niluluto. Baka yung ma-miss out ninyo, yung pinakamahalaga pa, sayang naman. So, hindi magiging masarap ang inyong niluluto. So, nailagay na natin yung ating leaves at tatakpan muna natin siya ng mga 2 minuto. So, habang hinihintay natin na yung 2 minuto na pagpapakulo dito sa ating sa ating pechay na ginigisa, tinakpan nga natin siya kasi para yung init niya umikot dahil yung ibabaw ng
parte ng niluluto natin, hindi siya basta-basta maluluto kung naka-open siya. Kasi sisingaw lang ng sisingaw yung ating usok. At yung usok kasi, pag tinakpan mo yan, yan din ang luluto naman sa ibabaw. So, iikot lang ng iikot yung init, no? Hanggang sa pati yung parting ibabaw ay maluluto niya. So, mga 2 minutes lang yan. So, after 2 minutes, chichikin natin ulit at ilalagay na natin yung kahuli-hulihan natin na ingredient, which is yung ating pork cubes. Okay, 2 minutes is over. Check natin ulit ang ating niluluto. See, bumaba na siya, di ba? Kanina ay angat na angat siya na halos parang mapupuno. So, para mas malasa, ilalagay na natin syempre itong ating pork cubes. Kasi syempre, konti lang naman yung ating sinahog na pork, no? At ito yung tutulong para mapalasa niya ng gusto. Yan. Pero syempre, kung mahilig naman kayo sa pork at malaki ang budget ninyo, pwede naman ang gawin ninyo maraming pork. Kaya lang, baka ang kalabasan, ang sahog, nagmukhang sahog nyo ay pechay. So, yan. Ganyan lang kasimple, no? Low fire lang tayo. Alam nyo mga ka-weekenders, ang masarap na kapartner ito ay pritong isda. So, nagprito na kami kanina ng pritong tilapia. So, yun ang ipapartner ko dito. At hindi ko na pinakita sa inyo, syempre, napakadali namang gumawa ng pritong tilapia. Pero kasi ito ang isa sa aking mga favorite na ulam pagdating sa gulay. So talagang gustong-gusto ko. Takpan natin siya ulit ng mga 1 minuto at ready nang iserve ang ating pechay. So tinakpan muna natin nga ito ng mga 1 minuto lang kasi halos okay na naman siya at yung ating leaves ay halos luto na rin naman, no? Mas mainam kasi yung konting-konting kulo lang kasi ang mga dahon napakadali talagang maluto niyan. Pagkatapos lang ng 1 minuto, pwede na tong iserve. At, syempre, ako ang unang-unang makikita ninyong kakain ito. Alright, heto na ang ating ginisang pechay at luto na siya. Syempre, isi-serve na natin ito at ipapartner natin sa pritong tilapia. So, eto na yung ating nilutong ginisang pechay at titikman na natin ngayon. Siyempre, lalagyan natin ng pork para talagang, ayan umuusok pa siya bagong luto. So, tikman na natin. Sarap. Grabe. The best gulay. Sobrang sarap. Sarap. Isa pa. Grabe. Sobrang sarap. So, there you have it, our vlog for this week. Ang ating ginisang pechay. Pwede nyo itong gayahin sa inyong mga tahanan. Ilalagay ko na lang sa ilalim na description box ng video nito ang mga ingredients na ginamit ko para kung sakaling gusto nyo talaga itong tularan, pwede naman ninyong gayahin. So hanggang sa susunod nating pagkikita, again, this is Lester Monleon and you have watched Let's Watch TV. See you on the next vlog.
Bye!